natutunan 9 months na pagdadala ni baby. 9 months na si baby guys. Currently sa weeks is 38 weeks na siya. So mga ganitong 38 weeks na, pwede na talaga manganak. Ayun, so nilista ko dito yung mga hacks na para sa akin mas madali gawin. So mga maliliit pa lang yung tiyan dyan. Ito yung para sa inyo mga buntis. Nahihirapan din sa mga ginagawa nila. Mahirap talagang maligo lalo na malaki yung na yung tiyan natin. Kung maliligo kayo, magdala kayo ng upuan. Yes guys, kasi mas maganda na umuupo kayo na naliligo kaysa tumatayo. Kasi hindi kami shower tabo kami. Mahirap siya. Lalong-lalo na paliit na yung tubig or matagal talaga kayo maligo. Depende na rin naman yun sa inyo kung saan kayo mas komportable. Pero para sa akin, umupo talaga kayo para hindi nyo maranasan yung sakit ng paa kasi naranasan ko talaga yun. At second naman, sa ating mga buntis, mahirap talaga mag-bra. Lalo na pag yung bra natin is wire. So, ang advice ko, kasi yung bra ko, wala siyang wire. Pag lumalabas kayo ng walking, dapat mag-bra naman. Pero kung kayo lang naman, mas okay kung hindi kayo mag-bra kasi mas hindi mainit. Kasi doble na yung init yung nararamdaman natin pag buntis. Mas maganda pag yung dress nyo na ginagamit is may padding na siya, with bra na siya, mas madali guys. Dapat, umaalis tayo ng bahay, mas madali guys pag nakadress. Lalo na pag magpa-prenatal ka, yung mga IAI ganun, dapat mag-dress kayo. At syempre magdala din tayo ng pangtabon sa ating braso. Kasi sobrang init din naman. Pag nasa bahay, wear dress din na manipis. Pag lumalakad, dress din na syempre panglakad. Na-realize ko rin na pag buntis ka, parang, aywan ko kung ako lang, tamad kang mag-ayos ng buhok pag nasa bahay. So, pagkagising ko, sinusuklay ko lang siya, tapos hair clamp. Yun yung ginagamit ko. Ito guys, yung clamp. Sobrang dali. Advice talaga ng ating OB na 2 to 3 liters a day yung ating inumin. So ako, nung 7 months, yung pagpa-ultrasound ko is sabi sa akin konti yung tubig ko. Hindi ko kasi alam kung ilang baso na yung naiinom ko sa isang araw. So, sabi ko, paano ko malalaman? Kumuha ko ng 1.5 na tubig. Ganito guys. Pangalawang bottle ko na to. Gusto ko malalaman kung maubos ko na to, goods na yung tubig na iniinom ko. So, dalawang ganito kada araw. So, 1.5 to guys. Mas nakasave talaga kami. Sa online kami bumibili ng mga gamit ni baby. Katulad nung foldable na eto, kanyang mosquitero. At pwede na rin matulugan ni baby. So, bili niya lang ito 100 plus lang. Pag buntis ka, ihi ka lang talaga na ihi. So, hindi ka masyadong nakakatulog ng mahimbing. Yung advice ko dyan, pagkalampas ng 6 p.m., huwag na uminom ng maraming tubig para mas malesen yung pag-iihi mo sa gabi. Hindi ko masasabing hindi ka na maiihi niya. Huwag na yung pipigilan yung ihi niyo kasi baka mag-cause siya ng UTI. Palagi talaga yung ginagamit ko guys is sandals kahit na sobrang init. At hindi ako nagsisisi. Mamit kayo ng sandal na komportable kayo at walang heels kasi delikadong matapilok yung buntis. So yung sapatos guys, magpa-prenatal o magpa-check up guys, kinikilo ka talaga eh. So, mahirapan kang hubarin. Pag lumalabas tayo, mag-prenatal o may pupuntahan tayo guys, advice ko pag umaalis, suotin is yung panty short. Kasi secure, pag buntis ka talaga is doble, triple yung init na nararamdaman. So, yung mga advice ko, para tipid sa kliyente, gamitin nyo yung ceiling fan. Kasi ako, pag natutulog kami, dalawa yung ceiling fan. Dito sa ulo at dito sa paanan. Sobrang ganda na ng tulog ko niyan, guys. Kung meron na yung electric fan na malakas, okay na yan, guys. Pero pag tipid kayo at isa lang yung ceiling fan o kung wala naman yung electric fan, dalawahin nyo yung ceiling fan kasi maililit na naman yung babayaran nyo. Ngayon lang muna yung mga hacks. Sana nakatulong to sa mga preggy mommy like me. Bye, treasure! Don't forget to like, comment, share, and subscribe, guys. At mag-comment kayo kung ano mga gusto nyong videos na gagawin ko. Bye! Treasure!